Sabi ng papa mo ayos lang. Kaswal na patuloy ng mama ko sa kabilang linya na parang nagpapabook lang ng lamesa sa isang karinderya. Darating kami bukas ng umaga. Nakatitig ako sa dagat mula sa salamin na pader ng bago kong beach house dito sa Batangas. Ito ang unang gabi, ang unang tahimik na sandali na ipinagkaloob ko sa sarili ko matapos ang mahabang panahon. Hi sa inyong lahat. Ako nga pala si Clara. Ang bahay na ito ay hindi lang basta isang investment. Isa itong takasan. 3 linggo ang nakalipas. Tuluyan ko nang nilisan ang corporate office sa BGC na umubos sa isang dekada ng buhay ko. Mga linggong may 60 oras na trabaho, mga panic attack, at mga gabing nakatitig sa spreadsheets hanggang sa pagsikat ng araw. Ibinenta ko ang kondo ko, inimpake ang mga gamit sa kotse, at dumiretso dito sa tabing dagat. Walang pasabi, walang paliwanag, lumayo lang talaga ako. Ngayon, kalmadong humahampas ang mga alon sa dalampasigan habang pinupuno ng mama ko ang katahimikan sa telepono. Kukunin namin ang mas malaking kwarto, dagdag niya. Sumasakit na naman kasi ang likod ng papa mo. Napahigpit ang hawak ko sa cellphone. Dito kayo titira? Tanong ko. Aba? Oo naman, sagot niya. Pamilya tayo. Walang iwanan. Tiningnan ko ulit ang paligid ng bahay. Ang sahig na yari, sa magandang kahoy, ang tahimik na kusina, ang kapayapaang sa wakas, ay nabili ko rin. Kung hindi mo gusto, malambing niyang sabi, pwede kang maghanap ng ibang matitirahan. Kung hindi mo gusto, malambing niyang sabi. Nagsimulang manginig ang mga kamay ko, pero nanatiling kalmado ang boses ko. Sige po, sabi ko. Pagkatapos ay ibinaba ko ang telepono at nagsimulang ihanda ang sorpresa ko para sa kanila. Hindi ako masyadong nakatulog ng gabing iyon. Hindi dahil sa galit, kundi dahil nagpaplano ako. Binalot ng tunog ng dagat ang buong bahay habang nakaupo ako sa kitchen island. Bukas ang laptop at may nakapatong na notebook sa gilid. May nakasanayan na ang mga magulang ko tungkol sa akin na sa huli, palagi akong bibigay. Na kung pipilitin nila ako, uudyukin ako ng utang na loob at konsensya para isuko ang anumang naipundar ko. Gumana ang taktikang iyon sa loob ng maraming taon. Pero ang bahay na ito ay hindi ko minana. Hindi nila ako tinulungang bilhin ito. Ito ay bunga ng 10 taon ng pagod, puyat, at mga tahimik na sakripisyong hindi nila kailanman napansin. At wala akong balak na mawala ito sa akin sa unang gabi pa lang na naging akin ito. Eksaktong 6:40 ng umaga. Ginawa ko ang unang tawag. Magandang umaga. Sumagot ang abogado ko. Kailangan ko po ng draft para sa isang rental agreement. Kalmado kong sabi. Para kanino? May sandaling katahimikan. Anong klaseng agreement? Yung klaseng nagpuprotekta sa may-ari ng bahay. Pagsapit ng 8:15 ng umaga. Tapos na ang mga papeles, mga kondisyon sa pag-upa, security deposit, at malinaw na eviction clause. Iniprint ko ang dokumento at maayos na ipinatong sa counter ng kusina. Eksaktong 9:03 ng umaga, isang kotse ang pumasok sa driveway. Bumaba ang mga magulang ko na parang sila ang may-ari ng lugar. Binuksan ng mama ko ang pinto nang hindi man lang kumakatok. Ayan! Maganda! Sabi niya habang naglalakad papasok. Pagkatapos ay napansin niya ang mga papeles na naghihintay sa counter. Ano to? Tanong ni mama, sabay dampot sa unang pahina. Nilampasan lang siya ni papa at dumiretso patungo sa pasilyo. Sa guest room po? Sagot ko. Binasa ni mama ang dokumento at unti-unting nawala ang ngiti niya. Nakasaad dito, rental agreement. Napaangat agad ang ulo niya. Nagbibiro ka ba? Hindi po. Tumigil sa paglalakad si papa. Clara, hindi kami nangungupahan, sabi niya. Sumandal ako ng kalmado sa counter ng kusina. Nangungupahan po kayo kung dito kayo titira. Binitawan ni mama ang papel na parang nakakadiri ito. Hindi pinagbabayad ng upa ang pamilya.
Hindi rin po basta-basta kinukuha ang bahay ng ibang tao. Humalukip-kip si Papa. Ipinaliwanag na ng mama mo ang sitwasyon. Opo, sabi ko. Ipinaliwanag niya nga. At iyan ang dahilan kung bakit nandyan ang mga papeles na yan. Pahaklit na tumawa si mama. Seryoso ka bang inaasahan mong magbabayad kami para tumira sa bahay mo? Hindi po, pagtatama ko. Inaasahan kong irerespeto niyo ito. Itinulak niya pabalik sa akin ang mga papeles. Kahalayan ito. Okay lang po, sabi ko. Nagsalubong ang kilay ni Papa. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, hindi niyo kailangang pumirma. Ngumisi ulit si Mama. Akala niya ay nanalo na siya. Mabuti, sabi niya. Hindi talaga kami pipirma. Tumango ako. Kung ganoon, hindi kayo pwedeng magstay dito. Naging mabigat ang katahimikan na sumunod. Dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, may na-realize ang mga magulang ko. Wala na sa kanila ang kontrol. Tinitigan ako ng mama ko na parang nagsalita ako ng ibang lengguwahe. Ano ka mo? Dahan-dahan niyang sabi. Narinig niyo po ako. Kalmado kong sagot. Humakbang palapit si Papa. Clara, hindi ganyan ang pag-uugali ng isang pamilyang Pilipino. Ipinatong ko ang mga kamay ko sa counter. Ang paglipat sa bahay ng may bahay ng walang paalam ay hindi rin po tama. Umiling si Mama. Nag-iinarte ka na naman. Ayan na naman ang salitang iyon. Nag-iinarte. Ang parehong salitang ibinabansag nila sa akin. Tuwing tumatanggi akong tahimik na tanggapin ang mga desisyon nila. Sinubukan ni Papa na lambingan ang boses niya. Bumili ka ng malaking bahay. Inakala naming gusto mo kaming makasama rito. Hindi po, suminghal si Mama. Nasabi na ng Papa mo, sa mga kamag-anak natin, nalilipat na tayo dito sa probinsya. Mukhang kailangan niya po yatang bawiin yun sa kanila. Naging matigas ang ekspresyon ng mukha niya. Hindi mo kayang palayasin ang sarili mong mga magulang. Hindi ko po kayo pinapalayas, sabi ko. Dumating po kayo ng hindi imbitado. Tumingin si Papa sa paligid ng bahay. Hindi mo talaga kami mapapaalis. Naglakad ako papunta sa front door at binuksan ito. Pumasok ang preskong hangin mula sa dagat. Welcome po kayong magstay, sabi ko. Medyo nakahinga sila ng maluwag. Pagkatapos ay itinuloy ko ang pangungusap. Pagkatapos niyong pirmahan ang kontrata, napanganga si Mama. Wala kang utang na loob. Nagkibit balikat lang ako. Wala po, sagot ko. Pero sa wakas, malinaw na sa akin ang lahat. Muling dinampot ni Mama ang kontrata na parang magbabago ang nakasulat kung tititigan niya ng maigi. 100,000 kada buwan? Matalim niyang sabi. Beach house po ito. Sagot ko. Kalokohan. Napakamahal nito. Market rate po iyan. Umiling si Papa. Pinagbabayad mo ng upa ang mga magulang mo sa bahay na bihira mo namang gamitin. Dito na po ako nakatira. Sumingit si Mama. Kabibili mo lang nito. Magsasawa ka rin. Muntik na akong mapangiti. Iyon palagi ang akala nila na walang anumang ipinundar ko ang magtatagal. Nang hihingi ka rin ng deposit. At may mga rules. Dagdag ni Papa habang inililipat ang mga pahina. Standard lang po. Bawal manigarilyo, bawal ang long-term guests. May quiet hours. Tumawa na naman si Mama. Ano sa tingin mo sa amin? Mga nagbo-board house. Hindi po, kalmado kong sabi. Tingin ko po sa inyo, mga uupa. Mas masakit ang epekto ng salitang iyon kaysa sa inaasahan ko. Ibinagsak ni Papa ang mga papeles sa counter. Hindi kami pipirma rito. Sipho, humalukip-kip si Mama. Kung ganoon, mananatili pa rin kami. Naglakad ako papunta sa maliit na folder na nakapatong sa tabi ng coffee maker. Ano yan? Tanong ni Papa. Katibayan ng pagmamay-ari? Sabi ko. At isang call log. Nagsalubong ang kilay ni Mama. Anong tawag? Yung ginawa ko po kaninang umaga. Kanino? Tanong ni Papa. Tumingin ako sa driveway kung saan kakarating lang ng isang itim na SUV. Sa property management po. Sagot ko. Eksakto sa oras.
May kumatok sa pinto. Ang lalaking nasa pinto ay nakasuot ng navy blue na polo na may logo ng Property Management Company na nakaburda sa bulsa. Magandang umaga po, magalang niyang bati. Miss Clara, ako po. Sagot ko. Pumasok siya sa loob at saglit na tiningnan ang mga magulang ko. Handa na po ba ang lahat? Palipat-lipat ang tingin ni Mama sa aming dalawa. Ano ito? Kumunot ang noo ni Papa. Kumuha ka ng katiwala? Binuksan ng manager ang manipis na folder. Gaya po ng inyong ni-request. Ang property na ito ay nakarehistro na bilang isang professionally managed residence. Paliwanag niya. Nakatitig lang sa kanya ang mga magulang ko. Anong ibig sabihin yan? Mataray na tanong ni Mama. Ibig sabihin po, kalmado niyang patuloy. Lahat ng titira dito ay kailangang sumunod sa nilagdaang lease agreement. Tumigas ang mukha ni Papa. Pribadong bahay ito. Opo, sabi ng manager. Napagmamay-ari ni Miss Clara. Lumingon siya sa akin. Kung tatanggi po ang mga nakatira na pumirma ng kontrata, patakaran po namin na kailangan nilang lisanin agad ang lugar. Kabadong tumawa si Mama. Hindi kayo seryoso. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Seryoso po ako. Lumapit si Papa. Pinapahiya mo kami. Hindi po. Tahimik kong sagot. Pinoprotektahan ko lang po ang bahay ko. Tiningnan ng manager ang relos niya. Bibigyan ko po kayo ng ilang minuto para magdesisyon. Bumaling muli sa akin si Mama. Kaya mo ba talagang gawin to sa mga magulang mo? Naalala ko yung tawag sa telepono kagabi. Kalmado ko siyang tinitigan pabalik. Opo, nanatiling tahimik ang buong kwarto. Hindi ito yung nakakabinging katahimikan na kinalakihan ko yung tipong hinihintay ng lahat na humingi ako ng tawad. Iba ang katahimikan na ito dahil wala akong balak humingi ng tawad. Tinitigan ng Mama ko ang property manager na parang bigla itong maglalaho kung babaliwalain niya ito ng sapat na katagalan. Si Papa ang unang nagsalita. Tumawag ka ng ibang tao para palayasin kami. Tumawag po ako ng propesyonal para protektahan ang ari-arian ko. Sagot ko, pareho lang yon. Singhal niya. Hindi po. Kalmado kong sabi. Hindi po pareho yon. Muling kinuha ni Mama ang kontrata. Mabilis na inililipat ang mga pahina. Seryoso ka bang inaasahan mong susunod kami sa mga patakaran sa loob ng bahay mo? Bahay rin ito ng pamilya natin ngayon. Bahagya akong umiling. Hindi po. Muling tiningnan ng property manager ang kanyang relos. May intensyon po ba kayong pirmahan ang kontrata? Magalang niyang tanong. Muling ibinagsak ni Mama ang mga papeles. Hinding-hindi. Tumango si Papa sa tabi niya. Kung ganoon, tapos na po tayo rito, kalmadong sabi ng manager. Humarap siya sa pinto at binuksan ito. Muling pumasok ang simoy ng dagat sa buong bahay. Nakatitig sa akin si Papa. Inaasahang pipigilan ko ito. Naaatras ako, gaya ng palagi kong ginagawa noon. Hindi ako gumalaw. Hindi ako nagsalita. Tumayo pa roon ng ilang sandali ang mga magulang ko. Naghihintay na bumigay ako. Hindi ako bumigay. Sa wakas, dinampot ni Papa ang susi ng kotse sa counter. Hindi ako makapaniwala. Bulong niya. Tiningnan ako ni Mama sa huling pagkakataon. Pagsisisihan mong, tinrato mong parang ibang tao ang mga magulang mo. Pinag-isipan ko iyon ng mabuti. Dahil sa halos buong buhay ko, tinrato ko sila bilang mas nakatataas. Bilang mga taong automatikong may karapatan sa kahit anong naipundar ko. Pero habang nakatayo sa tahimik kong beach house, kasabay ng tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan, may nagbago sa pakiramdam ko. Hindi po. Kalmado kong sabi. Pagsisisihan ko lang po. Kung hahayaan kong kunin ng ibang tao ang pinaghirapan ko. Binuksan ni Papa ang pinto. Sumunod sa kanya si Mama nang walang imik. Umandar ang makina ng kotse, makalipas ang ilang sandali. Pinanood ko mula sa bintana habang umaatras sila sa driveway at nawala sa kalsada, pababa ng baybayin. Isinara ng property manager ang kanyang folder. Naayos po ang lahat ng propesyonal, sabi niya.
Salamat po. Sagot ko. Umalis siya hindi nagtagal. Nang sumara ang pinto sa likuran niya, naging tahimik muli ang bahay. Mapayapa. Ang parehong katahimikan na inasam ko noong gabing bilhin ko ito. Naglakad ako papunta sa balkonahe at tumingin sa dagat. Minsan, ang pagprotekta sa iyong buhay ay nangangahulugan ng pagkabigo sa mga taong umaasang makokontrol kanila. Naranasan mo na rin ba ang ganitong klaseng sitwasyon sa pamilya? Ibahagi ang iyong kwento sa comments at huwag kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito para sa iba pang makakarelate.